Biros at Champa tinapos na ang laban. Champa at Biros na ang bagong God of Destruction. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Part 8 ng Dragon Ball Hawkeye Special Chapter. Pero bago nga tayo magsimula ay kung bago pa nga lang kayo sa ating channel ay malaya naman kayong i-hit ang subscribe button para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Salamat guys! Natapos nga ang last part sa scene kung saan ay ating makikita na nagawa nga ng Demiurgus ang plano nito na pagtapos sa God of Destruction at God of Creation ng Universe 7 na si Gaza at Taron. Dahil dito ay malaya na nga ang Demiurgus na tuluyan ng sirain ang Universe 7. Dito na nga papasok ang Part 8 ng Dragon Ball Hawkeye Special Chapter. Nagsimula ang Part 8 sa scene kung saan ay nagsalita nga dito ang narrator at sinabi nito na after nga daw na matagumpay na pagtapos sa God of Destruction at God of Creation ng Universe 7 na si Gaza at Terran ay nagsimula na nga dito ang Demon King sa plano nitong pagsakop sa Universe 7. Walang awang ang pinagtatapos ng mga demon ang mga mortal sa planetang Nekosei. Salita nga dito ang Demiurgus at sinabi nito na ikaw pala yan. At dito nga ay ipinakita nga itong si Garoga ang pinakadahilan ng lahat. Salita nga dito si Garoga at sinabi nito na parang gumana ang ating mga plano. Sagot nga dito ang Demiurgus at sinabi nito na oo, salamat sa witch na yan, dahil nagawa nitong mapadala ang napakalakas na creature na yun sa mundo na ito, at nagawa nga nitong maprovoke ang bata na yun. Pumunta sa akin ang grupo ni Taron para nga kausapin ako at isinama pa niya ang tagasunod niya. Dito ko na nga ginawang manipulahin ang bata na yon sa pamamagitan ng paglagay sa puso nito ng evil energy para bumalik sa mundo ko. Dahil dito ay nagawa kong mapalakas ang aking kapangyarihan at tuluyan ng masira ang barrier na humahati sa mundo ko at sa mundo ng mortal. At syempre matagumpay ko din natapos ang buhay ni Gaza na nagresulta ng tuluyan na pagkawala ni Terran. Napaka-perpektong plano yon, salita nga ulit dito si Garoga at sinabi nito na wag nga daw nitong kakalimutan na pasalamatan sila, siya nga daw ang nakaisip na gamitin ang creature na yon sa kanilang plano, at si Noah naman daw ang nakahanap sa witch na yan para nga tuluyan na magawa ang kanilang masamang plano. Pero para sa kanya nga daw ay ayos ng reward ang buhay ni Gaza at Terran. Ngunit bukod dito ay gusto kong makaasa na magkaroon ako ng advantage sa bawat universe sa oras na kailangan ko. Sagot nga dito ang Demiurgus at sinabi nito na syempre naman, makakaasa ka na tayo ay magiging magkakampi sa universe na ito, sabihan mo lang ako kung kailangan mo ng tulong. Salita naman dito ang matanda at sinabi nito na napakasaya nga daw niya na nagawa ng mga ito ang kanilang plano, pero ngayon ay kailangan ko nang kuhain ang reward ko, yun na pag-usapan natin, gusto ko maging isang goddess. Pero dito nga ay sinabi lang dito ni Garoga na ano maging isang god. Sa tingin mo, magagawa mong maging God dahil lang sa napagkasundoan natin. Huwag mo nga akong patawanin. Salita nga ulit dito ang matanda at sinabi nito na pero ito ang napagkasundoan natin at ito ang ipinangako mo sa akin. Sagot nga dito si Garoga at sinabi nito na, tama na. Ang isang mortal na katulad mo ay dapat maging masaya pa dahil isinama ka ng God para makasama sa plano nila, kaya lugar mo ang sarili mo. Dito nga ay salita nga ulit ang matanda at sinabi nito na lahat nga daw ng kausap niya na hindi tumupad sa kanilang usapan ay mapaparusahan. After ngang masabi ng matanda ang bagay na ito ay agad na nga itong umalis. Salita nga dito si Noah at sinabi nito na hindi daw ba nila hahabulin ito. Sagot nga dito si Garoga at sinabi nito na hayaan na nga lang daw nila ito, ang mga ganon mortal nga daw ay walang magagawa sa isang God of Destruction, hayaan na natin na umalis yan. Ngayon nga daw ang Universe 7 ay nahaharap na sa totoong kaguluhan, at lahat ng mga nagawa ni Terran para sa universe na ito ay tuluyan ng mawawala. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa planetang Taron. Dito nga ay sinasabi ng narrator na lumipas na nga daw ang ilang araw mula nang mawala itong si Terran at Gaza at syempre ang planetang Nekosei ay tuluyan na nga din nasakop ng Demiurgus. Habang si Champa, Biros at Ro ay tuluyan pa nga rin nakakaramdam ng matinding depression sa mga nangyari nitong nakaraan. Sa moment na ito ay salita nga dito si Whis at sinabi nito na siya nga daw ay kakabalik lang mula sa meeting ko kay Grand Priest at Great Zeno. Noong araw nga daw na nawala itong si Gaza at Taron ang Demiurgus nga daw ay nagsisimula na para sakupin ang Universe 7. Ito nga ay isang unsustainable point para sa kanila. Binigyan tayo nila Grand Priest ng isang buwan para maayos ang kaguluhan sa universe na ito, or kung hindi natin ito magagawa ay si Lord Zeno na ang baalang burahin ang buong Universe 7.
Salita nga dito si Biros at sinabi nito na sa tingin nga daw niya ay hindi na talaga niya ito maaayos, tama nga daw ang lahat ng mga sinabi sa kanya ng God of Destruction ng Universe 6 na siya ay mahina lamang at hindi ko nga din kayang matalo ang Demiurgus na yun. Maliban dito ay ako naman talaga ang may kasalanan ng lahat ng ito. Salita nga din dito si Ro at sinabi nito na siya nga din daw, hindi nga din daw siya handa para maging isang Supreme Kai. Dahil wala nga daw siyang experience at mahina nga lang din daw siya. Dahil sa kahinaan ko ay nawala nga itong si Master Gaza. Bukod dito ay hindi ko na alam ang gagawin ko, hindi ko na alam kung paano magiging isang god. At hindi ako magiging kasing galing ni Master Gaza. Ngunit dito nga ay salita nga itong si Champa at sinabi nito na ano daw ba ang mga sinasabi ng mga ito. Nagpapanggap daw ba ang mga ito bilang isang god? Ikaw Ro, di ba ikaw ang tinuruan ng God of Creation? Bakit parang wala kang natutunan? At sino ang may sabi na kailangan mo na maging mas matalino? Hindi mo kailangan na maging mas magaling, ang pagiging average ay okay na. Sagot nga dito si Ro at sinabi nito na susubukan daw niya. Salita nga ulit dito si Champa at sinabi nito na ano ka naman Biros. Laging mataas ang tingin mo sa sarili mo, tapos ngayon hahayaan mo na lang ang monster na yon na sirain ang ating planeta. Ang yabang mo pa noong dahil naging isa kang apprentice ng God of Destruction ng universe na ito tapos ngayon may problema dito bigla ka na lang tatakbo at bahag na ang buntot mo. Hindi ka na nahiya, magpakalalaki ka at ayusin mo ang ginawa mong kalat. Dito nga ay parang natauhan nga dito si Biros at sinabi nito na sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan. Hindi ako magpapainsulto sa katulad mong mangmang, Whis simulan na natin ang pagsasanay. Sagot nga dito si Whis at sinabi nito na nako, hindi ko na pala kailangan gumawa pa ng paraan para gisingin kayo, kaya sige Tere Biros simulan na natin ang pagsasanay mo, pero bago tayo magsimula ay para sa akin ay hindi pa sapat ang kasalukuyan mong lakas. Sagot nga dito si Biros at sinabi nito na ano ang ibig mong sabihin. Salita nga ulit dito si Whis at sinabi nito na alalahanin nyo na meron lang tayong isang buwan bago nga makialam si Lord Zeno sa ating problema. Pero kahit ganun ay ang training method ko ay maasahan, ngunit hindi ako makakasigurado na magiging mas malakas kayo sa Demiurgus na yon. Salita nga dito si Biros at sinabi nito na ano na ang gagawin natin. Salita nga ulit dito si Whis at sinabi nito na Champa, tatanggapin mo ba na maging isang God of Destruction ng Universe 6 kung magkakaroon ka ng pagkakataon para sa posisyon na ito? Sagot nga dito si Champa at sinabi nito na hindi nga daw niya gusto ito pero kung ito nga lang daw ang paraan at wala siyang pagpipilian ay tatanggapin na nga lang daw niya ito. Sa naging sagot nga dito ni Champa ay sumaya nga dito si Whis at sinabi nito na ayos, magsimula na kayong mag-training ngayon din. Dadalhin ko kayo sa isang dimension kung saan ay magkakaroon kayo ng malayang oras para makapag-training ng maayos. Pero salita naman dito si Ro at sinabi nito na paano naman daw siya. Ano daw ang gagawin niya? Dito nga ay agad nang ang pinalabas ni Whis ang Z-Sword at agad nga niya itong ibinigay kay Ro. Salita nga dito si Whis at sinabi nito na Champa Biros at Ro kailangan nyo na munang pag-aralan ang mga abilities nyo. Dito nga ay ipinakita na nagsimula na nga si Ro na aralin ang paggamit ng Z-Sword habang si Champa at Biros nga ay dinala na ni Whis sa Special Dimension at dito na nga nagsimula ang matinding training nila Biros at Champa. Ito na nga ang unang training nila Biros at Champa para maging bagong God of Destruction, pero ang magiging matinding kalaban nga nila dito ay ang maigsin oras para maghanda, kailangan nga nila Biros at Champa na lumakas sa maigsin panahon para matalo ang Demiurgus na ito. Dito nga ay lumipas na ang ilang linggo at sila Biros nga ay patuloy pa rin sa pag-training, habang ang Demiurgus ay patuloy na ngang nasakop ang planetang Nekosei. Pati na nga din ang Universe 7 ay patuloy na nga rin sinisira ng mga demonyo ang bagay-bagay dito. At sa moment na nga na ito ay ipinakita na nga itong Demiurgus na kasalukuyan na ngang nakaupo at sinabi nito na ito nga daw ang gusto niya makita ang mga mortal na ito kung paano labanan ang kapangyarihan ko, napakasarap nga daw sa pakiramdam ang maligo sa dugo ng mga mortal. Pero parang magkakaroon nga daw siya ng bisita. At sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kay Ro, Biros at Champa kung saan ay nasa planetang Nekosei na nga ito. Agad nga ditong bumungad kay na Biros ang napakadaming mga demon. Salita nga dito si Ro at sinabi nito kay Biros at Champa na siya na nga daw ang bahala dito, magmadali na nga daw ang dalawa na ito para puntahan ang Makai Ocean na yon. Sa moment na ito ay agad na ngang lumipad dito si Biros at Champa para mapuntahan ang Demiurgus. Napunta naman ang scene dito kay Whis kung saan ay kasalukuyan nga itong nasa labas ng planetang Nekosei at pinagmamasdan nga nito ang mga gagawin nila Biros.
Salita nga dito si Whis at sinabi nito na dito nga daw makikita kung ang dalawa na ito ay pwede para maging destruction. Sa kabilang banda naman ay matagumpay na ngang nakapasok si Beerus at Champa sa castle ng Demiurgus. Salita nga dito ang Demiurgus at sinabi nito na welcome nga daw sa mga ito. Salita nga dito si Champa at sinabi nito na Mangmang, sino ka para sirain at pahirapan ang mga tao sa planeta na ito? Sagot nga lang dito ang Demiurgus at sinabi nito na siya na nga daw ang god ng universe na ito, ibig sabihin ay siya na nga daw ang may-ari ng buong universe na ito. Sagot nga dito si Beerus at sinabi nito na wag nga daw nitong pipigilan ang paghinga nito, siya nga daw ang magiging god of destruction ng universe na ito. At dito nga ay naghanda na nga itong si Beerus para nga umatake, ngunit mabilis nga lang dito na tumakbo palayo ang Demiurgus gamit ang barrier technique nito. Pero si Champa nga dito ay mabilis na hinabol ang Demiurgus at nagpakawala nga ito ng isang malakas na pagsuntok na rektang tumama sa barrier ng kalaban. Dahil nga sa lakas ng atake ni Champa ay nagawa nitong masira ang barrier ng Makai Ocean na talagang nagpagulat dito. Salita nga dito ang Demiurgus at sinabi nito na nagawa nga daw nito na masira ang kanyang barrier. Si Beerus naman dito ay nagpakawala na nga din ng isang malakas na atake na rektang naman tumama sa Demiurgus. At habang out of guard nga ito ay umatake nga din si Champa ng isang malakas na pagsipa na rekta nga ulit na tumama dito. Dahil nga sa lakas ng atake na ginawa ni Champa ay bahagya nga ditong napaatras ang Demiurgus. At nang susundan pa nga ni Champa ang atake niya ay mabilis nga ditong gumamit ng instant teleportation ang Demiurgus at pumunta nga ito sa likod ni Champa para nga umatake gamit naman ang spear nito. Rekta nga itong tatama sa likod ni Champa. Ngunit si Beerus nga dito ay mabilis lang itong pinigilan. Salita nga dito si Beerus at sinabi nito na hindi na nga daw gagana sa kanila ang mga ganyang klase ng trick. Ni-train na nga daw sila ni Whis at ang magic tricks nga daw ni Whis ay mas magaling nga daw kaysa sa mga ginagawa nito, kaya kahit nga daw anong gawin nitong tricks ay madali na nga daw silang makakapag-react dito. Salita naman dito si Champa at sinabi nito na bukod nga daw dyan ay mas malakas na nga daw sila ngayon, kaya hindi na nga daw sila matatalo nito bagay sabay nga daw sila ni Beerus na lalaban dito. Salita nga dito ang Demiurgus at sinabi nito na hindi nga daw nagbibiro ang mga ito, talagang nag-mature na nga daw ang dalawa na ito sa pakikipaglaban. Ang mga tricks nga daw niya ay hindi na rin gagana dahil napaghandaan na nila ito at parang hindi na nga din daw sapat ang kanyang kapangyarihan laban sa dalawa na ito. Salita nga dito si Beerus at sinabi nito na pwede ba akong magtanong sayo ng isang bagay. Hindi mo ba alam na hindi pwedeng mag-exist ang universe na ito kung patuloy mo itong sisirain? Kung magpapatuloy ka sa mga ginagawa mo sa universe na ito ay hindi ka tatagal dito dahil mismong si Lord Zeno na ang baalam burahin ang buong universe na ito kung magpapatuloy ka sa pagsira nito. Sagot nga lang dito ang Demiurgus at sinabi nito na hindi nga daw yun problema sa kanya. Gusto nga lang daw niya ay ang ikalat ang kanyang kasamaan, ito nga daw talaga ang purpose ng kanyang existence. Kung ako ay mamamatay habang ginagawa ko ito ay hindi na ito problema. Salita naman dito si Beerus at sinabi nito na ang ibig mo bang sabihin na gagawin mo lang ang masasama na ito kahit na mamatay ka. Sagot nga dito ang Demiurgus at sinabi nito na syempre naman, para sa akin ang pagpapakalat ng mga masama ay ang kahinaan ng mga mortal, dahil dito ay hindi ako titigil sa ginagawa ko hanggang maubos ang mga mortal na yan o mapamunuan ko na ang lahat. Ngunit sa moment na ito ay ngumiti nga lang si Beerus. Salita nga dito ang Demiurgus at sinabi nito na bakit nga daw ito tumatawa. Sagot nga dito si Beerus at sinabi nito na parang ngayon nga daw ay naiintindihan na niya ang mga bagay na sinabi sa kanya ni Lord Tauron. Ginawa mo ng maayos ang trabaho mo bilang isang demon god, ginawa mo talaga ito dahil ito talaga ang nature mo at gumagalaw ka ng pangsarili mo. Salita nga dito ang Demiurgus at sinabi nito na bakit ka nagkwekwento ng mga ganyan bagay ngayon? Sagot nga dito si Beerus at sinabi nito na dahil sayo ay tuluyan ko nang naunawaan ang lahat. Ano nga ba ang totoong essence ng isang god? Dagdag pang ang sabi dito ni Beerus na Champa umalis ka na dito. Sa moment na ito ay nag-charge na nga si Beerus ng isang malakas na Hawkeye. Salita naman dito ang Demiurgus at sinabi nito na wag nga daw nitong sabihin na balak nito na gamitin sa kanya ang malakas na atake na yan. Isa ka talagang mangmang hindi ka na natuto, at wala pang ang ilang segundo ay nirelease na nga ni Beerus ang napakalakas na atake niya na rektang tatama sa Demiurgus. Balak nga dito ng Demiurgus na i-absorb ang atake na ito tulad ng dati para nga daw mas lalo pa siyang lumakas at kung mangyari nga daw yun ay magagawa na nga daw niyang matalo ang dalawa na yan. At dito nga ay sinimulan na ng Demiurgus ang pag-absorb sa atake ni Beerus. Ngunit nagulat nga siya sa naramdaman niya, bakit nga daw hindi niya magawang ma-absorb ang atake na ito.
Sagot nga dito si Biros at sinabi nito na noong nga daw ang kanyang Hawkeye ay napupuno ng negative feelings, dahil nga daw sa kanyang pangsariling kamalian at hindi nga daw niya nauunawaan ang totoong purpose ng destruction. Simula nga daw ngayon ay hindi na nga daw siya sisira ng isang bagay dahil lang sa kanyang emotion. Gagawin nga daw niya ito dahil ito naman daw talaga ang trabaho niya. Ang pagmamahal, hate at empathy ay hindi nga daw dapat pinaiiral. Ang isang God ay dapat may mas mataas na pag-intindi sa sarili nitong nararamdaman. Sa mga sinabi nga ni Biros ay nagulat nga dito ang Demiurgus at sinabi nito na sira ulo ka, parang sinasabi mo na hindi mo na ako pinamumuhian sa kabila ng mga ginawa ko. Pinatay ko si Terran at sinira ko ang lahat dito. Sagot nga dito si Biros at sinabi nito na namatay si Lord Terran at ang mga tao dito dahil yun talaga ang mangyayari sa kanila, ito ang nakatadhana sa kanila. Nagkataon lang na ikaw ang napili para gawin ito, at ngayon ako naman ang napili para wasakin ka. Sa mga sinabi nga ni Biros ay galit na galit nga dito ang Demiurgus at sinabi nito na sino nga daw ito para sabihin sa kanya ang mga bagay na yan. Tingin daw ba nito na mas mataas ito kaysa sa kanya? Sagot nga dito si Biros at sinabi nito na ako si Biros ang Destroyer. After ngang masabi ni Biros ang bagay na ito ay dito na nga niyang tuluyang pinasabog ang Demiurgus kasama ang planeta niya na talagang nagresulta ng malakas na pagsabog. After nga ng malakas na pagsabog ay tinanong nga dito ni Champa kung bakit nga daw ito ginawa ni Biros sa kanilang planeta. Sagot nga lang dito si Biros at sinabi nito na ang mga mortal nga daw sa planeta nila ay totally nang naubos. Salita nga ulit si Champa at sinabi nito na ano nga daw ang ibig sabihin nito na ubos na ang Necosagens. Di ba tayo ay mga Necosagens? Sagot nga si Biros dito at sinabi nito na hindi, tayo ay si Biros at Champa ang God of Destruction. Sa narinig nga ni Whis ay humanga nga ito at sinabi nito na parang naintindihan mo na ang lahat, ang meaning ng divinity. Sa huli talaga ay tama pa rin ang pagpili ni Lord Tauron sa kanyang disciple. At talagang karapat-dapat ka na maging isang God of Destruction. Dito naman ay salita nga itong si Ro at sinabi nito na after nga daw ng pagsabog ay nabawasan nga daw ang mga demon. Pero salita nga dito si Whis at sinabi nito na lahat nga daw ng naiwan na demon ng Demiurgus ay lahat nga daw ito ay babalik na lang sa Makai World dahil nga sa pagkawala ng Demon King. Pero kung may matitira pa nga daw na demon sa kanilang universe ay sila na nga daw ang bahala sa mga yon. Salita naman dito si Biros at sinabi nito na parang sila nga daw ang nanalo sa laban na ito. After ngang meresolbahan nila Biros ang matinding problema na nangyari sa Universe 7 ay nagpatawag nga ulit ng meeting ang Grand Priest sa lahat ng gods at angels ng 18 Universe. At dito nga ay ipinaliwanag nga ni Grand Priest sa lahat ang nangyari kung saan ay namatay nga si Gaza at Terran dahil sa pag-atake ng Demiurgus, pero nagawa naman agad ito ng paraan ng magkapatid na si Biros at Champa para nga matapos na ang problema sa Universe 7 kaya hindi na kinailangan pa ng tulong ni Lord Zeno about sa problema na yon. Pero ang bagay nga na ito ay hindi ikinatuwa ni Garoga, paano nga daw natalo ng dalawa na yan ang Demiurgus. Tinanong nga ni Garoga si Grand Priest, sinabi nito na si Biros nga ang magiging God of Destruction ng Universe 7, pero ano nga daw ang ginagawa ng isa na yan sa kanilang meeting ngayon. Ang tinutukoy nga dito ni Garoga ay si Champa. Sagot nga dito si Grand Priest at sinabi nito na ang meeting nga daw na ito ay may dalawang purpose. Una nga daw ay pag-a-announce nila na si Biros at Ro na nga daw ang papalit sa posisyon ni Gaza at Terran. At ang pangalawa naman daw ay ang pagtatanggal ng isang God of Destruction sa Universe 6 para nga palitan ni Champa. Dahil nga sa mga sinabi ni Grand Priest ay gulat na gulat nga dito si Garoga. Salita nga dito si Grand Priest at sinabi nito na nalaman nga daw niya na kasama nga daw itong si Garoga at Noe sa nangyaring pagsira sa Universe 7 at meron nga daw silang patunay dito. Sa moment na ito ay mabilis nang ang nagpakita ang matanda at ito nga ang nagsabi ng lahat kay Grand Priest about sa paggawa ng plano nila Garoga para nga sirain ang Universe 7. Salita nga dito ang matanda at sinabi nito na di ba binalaan nakita about sa pagsira mo sa ating kasunduan, lahat ng sumisira ng kasunduan sa akin ay lahat ng ito ay nagbabayad. At dahil nga dito ay tuluyan nang ang binura ni Lord Zeno si Noah at Garoga at si Biros at Champa na nga ang bagong God of Destruction ng Universe 7 at 6. Habang ang matanda naman ay hinayaan na ni Lord Zeno na mabuhay kapalit ng naitulong nito sa kanila para nga malaman ang mga ginawa ni Garoga at Noah. Ngunit sa pagnanais nga ng matanda na ito na makabilang sa isang god ay ninakaw nga nito ang isa sa mga hikaw ni Ro para nga makabilang sa god. Pero sa kasamaan palad ay hindi nga siya nagtagumpay sa naging plano niya dahil aksidenteng nang nakapag-fusion si Ro at ang matanda na nagresulta ng pagiging matanda na pangit ni Ro at ang pagkakaroon nito ng isa pang personalidad.
At nang malaman nga ni Biros ang nangyari ay nainis nga ito dahil ang matanda nga na yon ang isa sa mga dahilan ng muntikan na pagkasira ng kanyang pangalan. Dahil nga sa bawal niyang tapusin ang Old Kai ay mas inisip na lang niya na isil ito sa Z-Sword. Si Biros na nga ang naging pinakamalakas na nilalang sa kanyang universe, naboard na nga siya sa paghahanap ng nilalang na mas malakas sa kanya kaya mas naisipan na lang niyang matulog ng mahabang panahon. Habang si Biros nga ay natutulog ay hindi nga niya namalayan na ang universe niya ay nasangkot nga sa mga masasamang pangyayari pero sa kabutihan palad ay nagawa ngang makasurvive ng universe niya sa tulong ng Andy ng mabubuting mortal mula sa planetang Earth. At dito na nga natapos ang special chapter na ito. Kaya kung nagustuhan nyo ang ating video ay malaya naman kayong i-hit ang like button para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Salamat guys, hanggang sa muli.